We will endorse you as our senator. Tawagan kami mo! Tawagan kami mo! Tawagan ako with all my heart. I will fight for the Visayas. Okay. 13 years na, wala si Buano ang senador. We will reclaim our seat in the Senate. Sino kinatatakutan mo? Sino sinasalag mo? Saan mo gustong dalhin ang pag-uusap na to? Nahalata ng tao ito. Hindi ako name-personal. Ngunit palagi akong magpapaalala kahit sino man ang tamaan, sapagkat ang aking tinutukoy palagi yung direksyon papunta sa ikahahanap ng lahat ng may kasalanan sa nangyaring ito. Masyado raw ho kayong obsessed. Nabanggit niya pa doon sa isang interview na parang napupugian yata kayo sa kanya or mas pogi yata siya sa inyo. Parang ganon. Obses ako hindi dahil sa kanyang katauhan. Obses ako doon sa ikagaganap sa tungkulin na hinahanap sa kanya ng mamamayan. Attorney Rowena Guanzon, mga ka-update, official na ho. Official na hong nagsalita. Natatakbo ho siya sa 2028 senatorial. Ito na nga ho ang ating mga pinakahihintay, mga ka-update. Dito nga ho sa naging pahayag niya sa Cebu Alliance for Duterte 2028. Formal niya hong inihayag ni, alam niyo na, ni Attorney Guanzon na intensyon niya hong tumakbo sa Senado. Ito mga kapdita, napakaganda ho nito para sa ating mga kababayan kasi isa ho si Senator, ayan, tawagin na ho natin Senator kasi magiging Senador din naman ho siya. Kung hindi ho siya, dadayain. Ayan, sinabi ho kasi ni Senator Rowena Guanzon, mga ka-update, na alam niyo na, kakampi ho siya dito kay BP Sara na marami nga ho nagsasabi dito na magiging pro-Guanzon. Pro-Guanzon ho, mga ka-update. Bakit ito pro-Guanzon? Dahil nga mga-update itong ating mga kababayan dyan sa kanyang pagpupulong, marami na hong, alam niyo na, kumakandidato ho para sa kanya, na kinikilig na rin. Marami din nagsasabi na DDS nga si Atty. Guanzon. Inamin niya naman ho, mga ka-update, na hindi ho siya DDS. Nahihiya nga daw ho siya kung tatawagin niya sariling DDS siya. Bakit ho siya mahiya? Kasi nga, noong mga kapanahunan pa lamang ng 2022 presidential election, maka Leni Robredo siya. Pero dahil nga nakita niya, mga ka-update, na maraming tiwali sa gobyerno, yung mga pagnanakaw ni Marcos Jr., ni Martin Luther King, mga ka-update, hindi ho tama. Etong si BP Sara, nakita niya malinis yung pangalan sa COA. Kaya ngayon, mga ka-update, ayun, ikakandidato niya, kasamahan niya na ho, natatakbo sa 2028. Kaya mga kapatid, abangan ho natin yan. Sabay-sabay ho natin siyan suportahan. Kailangan nating suportahan itong si Bardagulan Queen, mga kapatid, kasi kakaunti lamang ho yung mga katulad ni Atty. Guanzon na lumalaban sa korupsyon, katulad ni Senator Marcoleta, ni Kong Lebiste. Kakaunti lang ho sila, mga kapatid. Bibilang lang ho sa ating mga daliri na mismong nandiyan sa gobyerno nagtatrabaho, naglilingkod sa mga milyon-milyong Pilipino, pilit ipinaglalaban ang ating bansa. Saan? Sa korupsyon na ginagawa ng administrasyon. Kaya mga kapatid, hindi lang ito si Atty. Rowena Guanzon ang ating pag-uusapan kasi mismong si Senator Kong Dante Marcoleta nagsalita na ho matapos nga ho siyang tawagin na Chinador o alam niyo na, senador ng China. Ganyan ho kasi lahat ng pambabatikos. Binabaliktad ho kasi sila. Lalo na pag nilalaban ng administrasyong magnanakaw. Administrasyong kurap. Di ba? Kaya nga dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa kung bago lang ho kasi sa ating channel. Isang like and share. Subscribe lang ho. Malaking tulong na yung pasadahan muna ho natin. Ito si Atty. Rowena Guanzon. Kasunod ho nito si Kong Dante Marcoleta. Kaya nga dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Sa akong at sa akong pamilya, ini nga adlaw, historically ni sa amon nga politika nga tradisyon. Alin pa sa Commonwealth, ang amon nga Lolo Pedro Villena, mayor na sa Commonwealth. Ang sa Tripos Amerikano, nag-lead sa revolt dito sa Kabangkalan, mayor ko dito ang among great-grandfather si Maximiano Guanzon. Sa mga nakakaintindi ho dito kay Atty. Rowena Guanzon, nagbibisaya ho kasi siya. Translate na lang ho natin sa comment section para ho sa ating mga kababayan, mga ka-update na hindi ho nakakaintindi sa sinasabi ni Atty. Guanzon. Kasi pero dito mga kabita, official na rin naman ho siyang tatakbo sa 2028 bilang senador. Yan ho yung pinakamalinaw dyan na inaabangan din ho ng milyong-milyong Pilipinong nagmamahal, sumusuporta sa kanya kasi alam naman na ho natin itong si Atty. Rowena Guanzon, mga kapdita,
nasa tama ho yan. Hindi ho yan pumapanig sa mga bayarang senador. Hindi ho yan nagpapahawak sa leeg kina Marcos Jr. Galit na galit ho yan sa mga magnanakaw. Tingnan niyo ho kung kanino ho siya pumapanig ngayon. Saan ho siya pumapanig? Diyan ho sa ating BP Sara. Bakit ho? Kasi nga, kahit na pinipilit, ginigipit ho nila si BP Sara sa confidential funds, hindi ho naniniwala si Atty. Guanzon na magnanakaw. Kasi nga mga ka-update, malinis ho yung pangalan ni BP Sara. Saan? Sa COA. Former commissioner din ho yan si Atty. Guanzon kung hindi ho natin alam. Kaya itong mga pag-ano niya nga mga ka-update, for 2028 senator, abangan ho natin yan. Suportahan ho natin ito si Atty. Bing Guanzon dahil isa ho ito sa mga kinabibiliban ng milyong-milyong Pilipino. Diba? Ito ho yung pinakahihintay ho natin. Palalayasin ho nila yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Ang mga Vilhena, Guanzon, dugay na kami sa politika, pero wala kaniya ng awa. Ang kami mga Vilhena, Guanzon, daghan ng ganing Guanzon diri si Mono. Dami ng Guanzon diri. Ikaw na sila dito, ako na ng mga igagaw. Pero may kontra ni Marcos. Ngayon lagi sila nga si Sandro Marcos, budaga na po daw. Pumatay ka kinanlang pastemsel na gibuhanin. Para magtanda na ako nila. Kung BH, pastemsel ko ni kung BH para maski 102 years old na ko ba? Ang hangkat pa kung Sandro nga silang bagay. Karoon, historical, muli ko sa Bacolod, kaya ingon ako akong mag-ipsoon. Because our parents are gone now. Na formal ko na wala na po aprasan sini. Wala tayo aprasan ani na I know that your loyalty to me and your love for me, you will agree with me na sa 2028, Sara Duterte ka. Because you know history. So, anti-Marcos, dictatorship, 12 years old pa lang ako sa Siliman. Muna Bisaya ako, Cebuana. I speak Cebuana very fluently. Hasta nagsa UP, hasta nag-UP College of Law. Ako mga igsoon, first quarterstone dito sa UP. Martial law was declared 1970. Ako, kuya, akin ako 1970 na sa UP. Kami naka-experience yun na personal ng martial law. One of the first things that Ferdinand Marcos did to make sure that the local elites will be dismantled, he confiscated our electric lamps. And then, because he could not confiscate sugar lamps, because the only way to control the grievances are to control the ashinderos. What Marcos did was to control the marketing of sugar. That's why he established the National Sugar Trading. Dito na lang kami makabaligya ang amon lulo, ang amon amay. I-control yan sugar. That's why ang farmers and sugar farmers gave up farming. Nagkagutom ang mga bata. One stop na eskwela. Nag-famous ang Negros sa worst na malnutrition in the world. O na ang Negros Occidental, tanawan ninyo dito sa presentation ni Prof. Malontequia, pero may ginaantay Marcos. Pero dito sa Digong, pero dili kayo dako ang distansya. Sa gadalagan, siyempre, ang kontra niya dito matagal Negros, si Marojas. Di ba? Remember, ang mga Ilonggo, maputo, ginaya para sa Ilonggo. Pero kung manta sila ng mga Cebuano ba? Di ba? Ang mas mataas ang voter turnout sa Cebu kaysa sa Negros Occidental. Dahatag na po sa inyo sa akong background kay magkailan mo. Ipanganak, nagbay ko mainanin ako. Ang akong pamilya, politiko, ako igsuon ka board member, ang ako igsuon na judge, konsehal karon sa Cadiz, pero mag-retire na. Pero ang nason nga nagapolitika kami,
Servisyo kami. Tanan kami, we have independent means of income. Because sabi ng tatay ko, huwag kayo magpolitika kung gasalit lang kamo sa inyo na kuwaon, kagkwartahon sa politika. Kung mabunos kamo sa amon, kay nanay nyo, at 33 years in politics, kinahanglan niya, signa ka. Huwag ka malang signa, patuga-tuga ka, mag-member ka. Her father was the first summa cum laude of Siliman. Ibayunita sa mga Japok. Huwag pag yun napatay. Nikulata, isunod sa karsin. Naka-escape man, he was only 17. So, he went to Siliman, met my mother. He fell in love. My mother binasted siya. Pero sige lang gapon siya pang Ritao. Until they got married and had 8 children. 8! Na ako pinasahigid ko, kaya ako may between 3 boys. Walang ingon ako, Papa. Nahanap pag-anis ka sa iyo sumbag. Sumbag na na yun! Nahanap pa lang, sumbag ko na yun. Sipa ko na yun. Hindi mo sila kabalos kay tatay ko. Ang paha mo na kalapan, no? Bukat pa kayong... Bukat kayong bakal ba? Sa una, ang bata, di pag hindi pwede ka spoiled. Pero, spoiled na ako. Kasi, laging labas ang nanay ko, wala man sa balay. Di ko naman alam na kung nanay pala dapat nasa bahay. Kasi nanay ko, mag-ising ko, wala naman. We were raised by our aunt. Pero we were raised in the tradition of one, excellence. Kung hindi ka number 1 sa klase mo, hindi ka niya kausapin. Klaseng tatay ko, sabi ko. I-access if you're not there. Tapos English speaking, kasi after the war Kaya binigyan ng mga Amerikano ng US Congressional Gold Medal, si Judge Sixto Rojas Quanzo. Muna yun silang ilang mga medalya ni Marcos, happy. Excellence! Tapos, honor. Excellence, integrity. Yan integrity na yan ang pinakakulang sa mga politiko karon. Ano nagsara Duterte na ko karon? First time niya, na nag-iwan si Rowena Gonzales na Sara Duterte ako sa 2020. Kalma, attorney. Hindi nga ba silang DDS ko ko? Bahala mo kung sa itawag na ako ninyo, basta bawag mo tanan. Sinasabi ho kasi dito, mga ka-update marami yung nagsasabi na DDS daw itong si Atty. Rowena Guanzon. Nilinaw naman niya ho yan na hindi ho siya DDS kasi nga mga ka-update bago pa ho yung presidential election noong 2022, ano ho siya, maka-Lenny ho. Inamin niya naman ho yan. Kaya nga pag sinasabi ho siya DDS hindi ako DDS, nakakahiya naman sa mga totoong DDS kung isisingit niya daw yung sarili niya. At importante mga ka-update, hindi ho siya plastic. Nilalabanan niya lang ho yung tama. Pero ngayon dahil nakita niya si BP Sara ginigipit, nakita niya naman na malinis naman yung pangalan ni Sara Duterte. Papanigan niya ho yan. Pero itong mga tiwali sa gobyerno, tignan nyo, sila Trililing, sila De Lima, sila Hontiveros, pinanggigigilan niya ho ngayon. Bakit to? Kasi mga ka-update, nakita naman na ho natin sino ho ba yung mga trapo, sino ho ba yung tuta ng administrasyon. Ayan ho, yung mga tumatanggap ng mali-malita. Kanino? Kay Martin Luther King at kay Marcos Jr. Tignan nyo naman ho sila, Tuta Soto, sila Pinky Lacson. Diba? Sino yung ginigipit nila? Ay ang vice presidente. Aligagaw silang i-impeach ho yan. Kasi nga mga kakabdate, 2 years na lang ho yung hinihintay natin. 2 years na lang ho, presidential election na. Sino ho ba yung kakalaban dito kay BP Sara? Wala hong itatapat si Marcos Jr. Kahit si Lenny, si Hontiveros, si Trilling, pagsama-samahin ho nila yan mga kabit. Hindi ho nila matitibag. Yung pangalang Duterte ngayon lalo na. March 13 ho itong video ni Atty. Guanzon, kahapon lamang yan mga ka-update. Nilinaw niya na ho. Nilinaw niya na. Nakaalyado niya ho si BP Sara. Yan kaya nga dito. Suportahan ho natin itong si Atty. Guanzon. Dahil pasamahan ho natin yan sa lumalaban sa matinding korupsyon sa gobyerno.
Yan ho yung pinakahihintay ho natin. Isang former commissioner na wala hong kinikilingan, mala Miriam Defensor ho kasi yan mga kaudita. Bakit ho natin nasabing mala Miriam Defensor? Lahat ho kasi ng makikita niyang, alam niya, tiwali, binabangga ho niya. Hindi niya ho pinagtatakpan, hindi niya ho pinoprotektahan. Kaya itong administrasyon ni Marcos Jr., ito ho, isa hong malaking tinik din itong si Atty. Guanzon sa kanila. Panigurado at panigurado ho yan. Abangan na lang ho natin na sana nga mga kaudita, makatakbo ho talaga itong si Atty. Guanzon sa 2028. Kailangan ho natin yung mga katulad niya matatapang. Tatlo appointments ko sa gobyerno. Puro sa Aquino. OIC Mayor, kami ni Digong. Last week ko si Digong. Last week ko si Pin Barsaga. 1988. Tommy Osmeña. Tommy Osmeña will live forever. Saka yung sa taal na mayor, na uncle ng best friend ko, si Tito Cabrera. Yan. Yan na lang naiwan sa amin. Ahora que lo hemos binentin. The reason why I'm still active is because I was 27 when Cory Aquino Ano kay appointed. Justin? But I did not belong to any political party. Because my family fought for her in Northern Negros to campaign for Cory Aquino against the warlord Armando Agustino. Sa una politika, tiruhay, abuyay Granada, kag dinamita, no Jay. Eh si Jay, UIC nun eh. Karon, Facebook na lang, o Twitter, TikTok. Sa una, diskurso sa plaza, karon online na. Nanong nasara Duterte ko? I told Lorraine Badoy in an interview, and I told Kitty Duterte, whom I met a few days ago, na the turning point sa akin, although I was just a, neutral, independent observer because I was a commissioner, but many of you do not know that the case of Rodrigo Duterte's disqualification was ruffled to me. So I called my father and I said, they're disqualifying him because his certificate of candidacy being substituted is wrong. God rest his soul, pero ano ba naman yung music din yun na yun ang bobobo ng mga tao nila na ang certificate of candidacy niya for mayor. And my father said, you have to interpret that liberally because you have to respect the choice of the people. And so, I wrote the decision in a hotel, free from any political influence. As you know, I was appointed there because of my supporters from the Liberal Party. Tatay ko, liberal yun. And to his credit, Marlo has never called me. And I decided, and I called the two other commissioners, this is my decision. What is yours? Are you joining me? We had a unanimous decision na ang error sa certificate of candidacy ni Dino na nakalagay mayor was really intended for president. Why? Because he filed it in the Comelec Central Office. They did not file it in the election officer of Pasay. Therefore, was he qualified to be candidate for president, this Dino? Yes, the answer is yes. And therefore, is Mayor Duterte qualified to substitute for candidate of president of Dino? Yes. And we use the principle of law that nowadays law students cannot even pronounce. Lacuna legis. There is a gap in the law. There's a gap in the law, and therefore we must interpret it in favor of the candidate so that the people will have a choice. Pagpagdahin mo, matay ka. Ikaw may pagpag ay Ingles.
Koski ang pakpak para madunggan. So, hindi ako bigong in 2016. Hindi ako DDS. Kasi hindi ko alam ano ba yung mga DDS na yan. Nagleni din ako because I told you, ang tradisyon ng Negros Occidental is liberal. Di ba? Kag sila ginagagagapod kay Maroa sa Antes na eleksyon. That is why. Pero kita ko man ba yung niya mga prinsipyo. Pero from the start, sa rally, dahil ni Lenny, ako naman hindi kandidato kung senator may makasakat dito sa mga rally, ingon dyan ko nga, si BBM, adik! Ma'am, gusto niyo ng presidente na adik? Gusto niyo commander-in-chief na adik? Sinabi ko na yan. Kaya talagang tinarget nila ako. So, from the start, anti-BBM talaga ako. Kaya di-disqualify ko siya dun sa Comelec bago ako na-retire. Kaya nung nanalo ako sa P3 PWD Party List, hindi talaga ako pinaupo kitang manustos. Pero karon, ang vengeance is mine when you go. Ay, sige, Presidente. Ang yan akong campaign speech alay kay Inanyo, hindi ang tabag-tubag ko ha. Si Martin Luther, ipapriso. Oy, tagalite, practice. Si Martin Luther, ipapriso. Si Martin Luther, ipapriso. Si Martin Luther, ipapriso. That's why nagsara ako. Ay nakita ko, abogada, Iloy, ubig, energetic ang karakter. Strong ang karakter. Hindi ang karakter. Tautos ba? Kapanumbaman. Ako yung istoryala na yung kapaniro ko sa una, pero wala akong sila witness. Kahit sa mayor ko, posible rin. Hasta karon. Target-shooting na lang, tigulan naman ko. Pero, ang importante sa tanan, na ang oposisyon karon, ang oposisyon leader karon, si Sara Duterte. Dili lang ka ng mga kanang gapretendya kasi lang may oposisyon na daladala sila Santo Niño de Cebu, nagsayaw-sayaw. Ay, ngayon tayo hilas. Basta lang hilasang. Daho! At saka ito ilang Santo Niño, ilang dagay ito kihulaman ba? Daho! Hindi paliw na ako itong mga Santo Niño, kanang mga salunulula pag itong mga Santo Niño. Muna yung patulog ni mo simbahan. Muna yung ginagwigil ni mo kanang iyang fiesta. Diba? At kung kayo matay ka, sweet man yun. Ang kandidato ni Lamas. Si Luke Espiritu, at nakabakulot, na nag-test, niyon siya recently. Si Sara Duterte ang tunay na oposisyon. Kasi siya lang nagsasalita kontra kay Marcos na pinaparisahin niya at ipakulong niya yung mga magnanakaw dyan. Kaya mananalo si Sara Duterte dahil kayo hindi kayo sumisigaw na ipakulong niyo si BBM. Yan ha. Testimony na nilong Espiritu ha. Ako niya nga bilibig ko ng mga ilong ko. Hindi suicide kami ha. Sino Espiritu na yan nagsiling? Hindi wala na yan nagsiling si attorney Jim Paras. Si Espiritu na yan nagsiling sila. So maniwala sila dapat. Kasi kakusa nila. Diba ang mga lentes sumama kay Leme? Diba? Ang kabayan sumama kay Leme. Ang akbayan sumama kay Leme. Yung akbayan at pagkabayan, isa lang
So dito, ang mga ang napagawa pa doon sa bayan, o na, kontra kayo na sila. During EDSA, wala man na sila. During snap election, wala man na sila. Snap election, dito si Digong o si Nanay Suling may leader dito sa Davao. Wala sila, wala man na sila. Because the left wanted a revolution. They did not want an election. Anong Sara Duterte ko? Kaya suman ko na kung si Sara Duterte mo daw, mapreso ang yun siya. Ano nga sa karoon? Ilan na kabulan? 8 na kabulan? Magsa na katuig? Wala kani mga kasuhan si Martin Luther King Romualdez? Unsa man ni siya? Ano ni nga bertud kung sa mga taga-ilong ko, mga gulang pa? Ano nga bertud? Bertud! Ano nga magic? Ano nga power ni? Na hindi gini siya madutlan. Kaya damo siya balita mo, pinapadala sa ina, damo balita. Pangawat ka rin yan, hindi niya nauglaho yan. So una yan, pangawat yan, ay, guilty na kayo sila kung maka 10% sila. Karoon niya. Si Bongbong, 25 billion, 25%. Sa 100 billion. Sino ang nagsabi niyan? Si Saldi ko. At hindi sumasagot si Secretary Pangandaman, hindi siya sumasagot at nagdinay na maputol na yung ugat niya ba? Hindi ba kung niya totoo, parang sisigaw talaga ako, maputol niya yung ugat ko ba? Hindi ka na ginoon ay, hindi ka na ginoon. Gano'n hindi maging sila mo, anak, kay nagtago na sila, kay kasuhan sila. Sama ni, kung sama ni kasing administration, binangag man ni. Economy is down. Foreign direct investments, down. Crash na. Illiteracy is up. Kanya si Bongbong dito, speaker pa doon sa UN Commission on Women, yung gatuloy ang sipon. Sa maniklaseng presidente. Kung tatay ko, makita niya mo ng presidente nga adi, kagamo niyo yung tabosong sa Pilipinas, maambalik sa iyo, di puta! Yung di puta rin na Marcos. Yung sila ka, ito hindi magkamahadlo ka na nila, ay ilang kang pailan o libel. Oh, sus na. I just eat libel for breakfast sa Ginasnak ni Monterey. ang ilagid ginahadlukan. Nakita nga for Sara Duterte na magtalaw kita. Alam niyo yung talaw? Na maduduwag kayo. Kaya kailangan piliin niyo ang words niyo sa social media. Kasi hindi naman kayo gawin ng Gonson, baka hablan nila kayo, kagaya ni John Nabini, sige lang namin ipapreso si John. John, magali tayo, hindi ka na. Yung handbag mo na dyan, yung make-up mo, kaya papreso ka na namin. Sila Winnie lang taga-piansa, sa Linis may taga-papreso. Pero hindi tayo dapat magduwag. Kasi oposisyon tayo eh. Defensive sila. Di ba? Dapat ang attitude nyo sa kampanya nito, kailangan manalo tayo dito eh. At huwag kayong maniniwala na panalo na tayo. Kung sino di ka naniniwala na panalo ka na, hindi ka nag-iisip, dapat tinignan mo kanina yung lecture ni Prof. Panutikiya. Hindi pa tayo panalo. And the only way manalo tayo is kailangan kugihan kita, doon. Gihan kita. Kaya remember, na young people, 60% of the vote. No? Wendy Jr., kung ayaw nyo kalipot, when you do community work, do not forget the sectors. At mga bayot. Ay kalimti ng mga bayot, mga teachers, at mga tomboy, at mga trans, at mga Mga nagsakay sa rainbow at farmers, mga ganun ba?
Remember the target votes is 60% is 40 years old and below. Okay? So, tama yung sinabi kanina ni Ed, na huwag kayong maging exclusive na, ay di mo na siya DDS, so una, di mo na siya kuhan, di ko, di na, kaya kinahanglan magdugang na, ikaw, di naman ka pwede makadugang, maski inali na kakadakot, di naman ka pwede piharon, kinahanglan mga amigo kita, di ba na? O, kaingon sila ninyo, si Ruel ang bansang gani, nagsara na karon. Ngayon sila, kay DDS mo na. Pakilabot ninyo ang sa yung itawag na ako, pero remember, I and my family were anti-martial law, anti-Marcos ever since I was 12 years old. Kung saan ang Marcos, consistent kami, hindi talaga, nag-aaway talaga kami dyan sa politika. Talagang tutik na ang laki ng risk namin ng confiscation ng aming properties nung time na yan yung Cory versus Ferdinand Marcos. Ginawa pa rin namin. Kasi that was the right thing to do. So kailangan mga higala, kung na-convince na sa atong mga kainod o mga amiga, make sure na ang issues na doon na to. Ay hindi gira karon sa Iran versus Israel na sinabi ni Kong Barsaga. Ano epekto niyan sa ating mga OFW? Kahapon sa airport, may in-interview ako. Sabi niya, survivor ako ng Dubai attorney. Ay, nakauwi ka, salamat. So, oo niya, ipadatan kag Gcash ni BBM. Ay, hindi naman siya, ikaw siya nabayad sa imong ticket. Siya, ay, so, i-check na good training, naman siya na ako, padalagan niya Gcash. Sinabi ho dito ni Atty. Guanzon, mga kabit, meron nga daw siya na nakitang OFW na nanggaling dyan sa Dubai Survivors. Inamin naman ho kasi ng ating mga kababayan na yan katulad ho ng isang OFW na yan. Parang mga ano lang ho sila, yung bumisita na masyal. Tapos di ba sinalubong ho sila ng gobyerno ni Marcos Jr. Meron pa silang daladalang mga sulat. Nakakahiya ho sila mga kabit na akala mo sila yung pumondo para makauwi ho sila. Hindi ho, mismong Dubai ho. Dubai International Airport ang tumulong sa ating mga kababayang Pilipino na makauwi sa ating bansa at hindi pa yan mga kadita, sila rin mong mismong mga Pilipino ang bumili ng kanilang sariling ticket. Tapos yung pinagmumukha nito si Marcos Jr. na akala mo sinalubong nila itong mga ating kababayan na talagang ginastusan, hindi ho. Pinapakita lamang ho nila dyan sa media na may mga nakauwing Pilipino pero ang tanong, tinulungan ba talaga nila? Hindi ho. Kaya etong ating mga kababayang OFW, galit na galit sa administrasyon at minamahal si Pangulong Duterte. Kasi nga si Pangulong Duterte pinahahalagan yung mga kababayan nating OFW, hindi ho nila pinapabayaan. Pero sa administrasyon ito, wala ho tayong aasahan. Yan ho yung malinaw. Sabi lang ni BBM, padalan sila ng aeroplano? Wala naman. Padalan sila ng pamblete? Wala naman. Ito ang Marcos Gang Administration na wala yun siya balatsyadon, wala tagipusoon para sa mga taong libre. Amo na nga kamo, you carry the message of Sara Duterte. You carry the message of Sara Duterte that she has a heart for the poor. Because, remember, more than 50% of Filipinos are poor and hungry. So, hindi lang yung politika ang aton. Remember always to add that. Grabe na niya ang blugbog na ekonomiya, grabe na ang mga illiteracy, grabe na. Kailangan talaga magreforma. And the only way makareforma ka sa gobyerno is kailangan matalo ang BBM Gang at si Sara Duterte ang presidente. So, abangan natin sila with all our might. Pero remember, be smart, win friends, help your neighbors. Mayang buntag, daghang salamat kayo sa inyo. Atty. Guanzon, kagiyong naging kayo, attorney. Rowena, balik sa Stoma. Alam mo ba na may bagong meaning ang DDS? Duwina Guanzon supporters. Duwina Guanzon supporters. On behalf of
Cebu Alliance for Duterte, we thank you sa support mo kay Sara Duterte. Ayaw, kayo lang ako. Yun ba yung Ayan nga mga kabdita, yung mensahe ni Atty. Guanzon sa pagtakbo niya sa 2028 senatorial candidate, supportahan ho natin yan kasi tulad ng ating sinabi mga kabdita, kailangan ho natin ng isang Rowena Guanzon na lumalaban sa gobyerno. Kasunod nito mga kabdita, ito na nga si Senator Marcoleta na interview ho siya dyan kung saan marami nga ho sa sinasabi sa kanya. Alam niyo na yung mga paninira ho sa katulad ni Senator Marcoleta na Chinador. Tinatawag ko siyang bayaran daw ng China. Ito mga kabdita, lilinawin niya ho. Susuplakin niya yung administrasyon ni Marcos Jr. Kaya mga kabdita, sabay-sabay din ho tayo mag-komento at mag-react dito. ay nagsusurrender ng isang parte ng ating teritoryo? Mm. Kailanman, RDR, hindi ko inisip yun. So bakit nyo ho nabanggit yung tungkol doon sa West Philippine Sea at sa teritoryo? Ano ba ang katotohanan dito? Ang katotohanan dito, pinag-uusapan lang natin yung karagatan na saganang atin na gusto nating tawagin na West Philippine Sea. Kaya lang, merong isang administrative order noon pang 2012 na kung saan ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng NAMRIA, katulong ang Department of Foreign Affairs, kailangan ay gawin ang mga tuntunin, mag-submit ng mapa ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. At lahat ng mapa ito at mga charts na kailangan, i-deposit sa opisina ng United Nations. So, ibig sabihin, ang kumikilala na ito ay West Philippine Sea lang ay tayo, hindi ito kinikilala ng ibang bansa? Sa ngayon, tayo lang kasi isinabatas natin ito eh. Ako naman, RDR, gusto ko naman ito'y maging opisyal at tawagin ng West Philippine Sea at mangyayari lamang yan kapag yung mga hakbangin na hinihingi ng United Nations ay gawin natin. So, ibig sabihin, ang tanging hangad ninyo, gawin itong opisyal. Yun ang punto ninyo. Yun ang punto ko. Kasi kahit sinasabi mong West Philippine Sea, tayo-tayo lang ang nagkakaalaman, tubig yun na kinapapalooban ng maraming mga transaction na international. Yung maritime navigation, mga ganyan, yung overflight. Kasi kasama siya sa South China Sea. So mabuti ka ako, ang gawin natin, opisyal sanang ma-drawing yung mapa ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, hindi opisyal yung drawing o walang drawing ng West Philippine Sea na kinikilala ng ibang bansa? Wala pa. Hindi pa kilala ang West Philippine Sea. Yun ang tinatrabaho ninyo. Yun ang aking isinusulong sapagkat yun naman batas ang nagsabi. 14 na taon nang nakararaan. Kaya nga, pinatatawag ko sana yung NAMRIA. Bakit hanggang ngayon, yung mandato ng batas na ipinagagawa sa'yo, kasama pa ang ilang ahensya ng gobyerno, lalo-lalo ng DFA, bakit hindi nyo pa na-drawing? Kasi nga, hindi pa ninyo ginagawa yung mga hakbang para sa ganon ay magawa nga natin yung layunin ng batas. Anong ginawa ng mga nakaraang administrasyon, mga nakaupong senador, mga politiko? Anong ginawa nila? Kaya nga ako na lang nagtatanong ngayon, 14 na taon nang nakararaan. Kung maalala mo, 1953, doon sa ating Eastern Seaboard, sa silangan bahagi ng ating bansa, tingnan mo sa mapa ng mundo ng mga karagatan, nandun yung Philippine Sea. 1953 pa yon. Bawat dekada nagre-review. Meron na namang 2002. Nandun na naman yung ating Philippine Sea. Philippine Sea. Opisyal yun, nakadrawing. Opisyal yun. Yun. At kapag ka yun ay kinilala at nakasulat sa mapa ng mundo ng mga karagatan, makikita mo meron siyang chart. At yung chart na yon, meron siyang coordinates. Kasi kung wala kang chart na merong coordinates, hindi matatala yun. Ngayon, ang tanong ko, kung nagawa natin in 1953, ba't hindi natin magawa na mag-drawing uli sa western side ng ating bansa at tatawagin naman nating West Philippine Sea? Pagkatapos tatawagin akong senador, inilalabang ko lang ang opisyal na pangalan ng West Philippine Sea na dapat nating gamitin para kilalanin tayo ng mundo. Hindi lang China, buong mundo ang kikilala sa atin. Ibig sabihin, all these years, wala tayong, kumbaga sa sasakyan, wala tayong ORCR, kumbaga sa bahay, wala tayong titulo. Dapat opisyal na kinikilala din ng buong mundo na opisyal yun nasa atin. Sa pamamagitan po ng effort ninyo at kung magkakaroon ho ng pagkakaisa, sa palagay nyo ho ba maiu-opisyal natin yan? Bakit naman hindi? Kung pagtutulong-tulungan natin. Baka sakaling ang problema nila, budget. Hindi natin alam eh. Meron din problema kung pag-uusapan ay yung mga legal obstacles na nakapaloob sa UNCLOS mismo. Pero kinakailangan hanapan ng paraan. Oo.
maaari din naman na ang problema yung physical difficulty. Mm-mm. Kasi kung iisipin natin, sabi ko nga sa iyo, naka-define na yung West Philippine Sea. Mm-mm. Kasama dyan ang ating Luzon Sea, Mm-mm. yung territorial sea ng Bajo de Masinloc, Mm-mm. yung ating EEZ, Mm-mm. at saka yung maritime features ng Kalayaan Island Group. Sa mga tweet, huwag mong iitsapuera yun. Ngayon, ang physical difficulty nila dyan, paano mo susukatin yung individual na territorial seas ng mga features na nandun sa Kalayaan Island Group? 15 doon o higit pa. 4 lamang doon ang occupied natin. Mm. So yung 4 na yun, baka sakali, madali nating makukuha yung territorial sea nila. Mm. Kasi gagawa pa tayo ng archipelagic baseline. Aba, hindi naman biro-biro yun, RTR. Gagamit ka ng mga marine survey vessels. Mm. Meron kang mga divers, meron kang mga technical crew. 4 pa lang ang pinag-uusapan natin. Mm. Dahil tayong naka-occupy doon, maaaring hindi masyadong ganun kahirap. Bagamat gagastos ka talaga. Paano yung mahigit na 15? Ang maka-occupy doon ay Vietnamese, China, Mm. Malaysia, at iba pang mga ibang lahi. Paano mo susukatin yon? Kaya lang, hindi pwedeng hindi nila isama yon sapagkat bahagi siya ng definition ng ating West Philippine Sea. Pinakikilala ko sa kanila ngayon. Siguro doon sila nagkakaroon ng problema. Oo. Paano paano natin i-drawing? Ngayon, ang daming sumasatsat. Sabi ko nga sa iyo, ang dami nagpapaliwanag, kinikilala pa nila dahil ex-justice ng Korte Suprema. Mm. Yung iba ay professor ng Universidad ng Pilipinas. Mga matatalino yan. Yung isa ay dating Commodore na ngayon ay Rear Admiral na. Mm. Bakit tayo mag-aaway-aaway? Ayaw nyo ba na opisyal nating ma-drawing yan para kilalanin ang buong bansa? Mm. Ibig ba sabihin magkakaroon ng advantage ang China sapagkat na-drawing natin? Mm. Dami kita ng magandang halimbawa. Sa Vietnam na isa rin sa mga occupants ng ilang mga bahagi ng South China Sea. Maraming claimants tayo dyan Pilipinas, China, Taiwan, Vietnam. Meron silang pinagtalunan ng China. Yung isang bahagi ng karagatan ng South China Sea na malapit sa kanila, tinawag ng Vietnam na Gulf of Tonkin. Mm. Matagalan ang laban yan. Nagtagumpay yan ng Vietnam. Ngayon, pag titingnan mo yung mapa ng South China Sea, sasabihin ng Vietnam, ano pre? Di ba nakasulat na Gulf of Tonkin? Mm. Ayaw ba natin na ganun din ang mangyari sa atin? Pwede sasabihin natin sa China, pre, nakasulat na West Philippine West Philippine Sea. Sea. Nakadrawing na. Kagaya rin ng Gulf of Tonkin. Anong tsinador? Ang sinasabi nila, RDR, nilalabang ko yung opisyal na pangalan ng West Philippine Sea. At pag ito ay naging opisyal, kahit kailanman, wala na silang karapatan na maglayag doon at bulihin yung mga mangingisda natin, mga naghahanap buhay doon, mga nakatira. Ibig ko Dun sa sabihin, AIG. magiging matatag Oo. yung pag-aangkin natin ng bahagi na yun ng karagatan. Opisyal na nakikita sa mapa. Mas matatag ang ating paninindigan kaysa sasabihin mo lang sa akin, atin ito, West Philippine Sea. Sa lupa kasi meron tayong tinatawag na muhon na hanggang doon yung property mo, di ba? Pagka sa tubig, ano po ang magandang maging basihan? Kaya nga, may regular silang pasabi ng opisina ng UN Secretary General. Maski na yung UN General Assembly. Mm. O yung mga requirements ng ating mga coordinates, Mm-mm. kailangan isinasubmit nyo rito. Mm-mm. O sabi nung ex-justice ng Korte Suprema, hindi na kailangan. O bakit daw? Hindi ko maintindihan sa kanya. Kaya nga sinasabi ko hanggang kaninang umaga, ito puro sat-sat lang itong mga ito Mm. Ang UNCLOS RDR, hindi lamang isang international treaty Mm. na nagtatakda ng mga karapatan ng mga bansa. Nagtatakda rin siya ng obligasyon. Dalawang bagay yun. Mm. Yun ang mga professor daw ng Universidad ng Pilipinas. Mm. Hindi, may mapa na. Mm. At nag-submit na. Oo. Di ba niya alam na kahit ngayon pwede kong buksan sa pagitan ng website, Division of Oceans and the Law of the Sea, DOALOS. Mm. Pag binuksan mo yun, makikita mo ano-ano ang mga materyales na sinabmit ng anong bansa at kailan. Real time, makikita mo. Mm. Bakit sasabihin niya na nagsubmit ng Pilipinas? Nakagawa ang NAMRIA ng mapa, pero hindi niya siguro naintindihan, administrative map ang ginawa nila. Yung administrative map ay isang mapa na tumutukoy sa mga political subdivisions ng isang bansa. Mm. Ano yung ilang mga regions, asan yung mga probinsya, Mm. iba-ibang kulay pa yun Mm. Yun ang administrative map. Mm. Yun ba yung mapa na sinasabi ng administrative order na isasubmit mo sa opisina ng United Nations? Hindi, subukan niya isubmit yung administrative map.
kung tatanggapin. Ibig sabihin, kapag ka nakapag-submit tayo ng mas akma at mas tamang dokumento, doon pa lang gugulong na Re-reviewin Oo. kasi ng re-reviewin ng IHO. Kasangkot yun. Mm. Merong checklist doon, titingnan niya kung pumasa lahat sa pangangailangan. Mm-mm. Wala parang hinatulan na ho kayo ng mga kababayan natin dahil doon sa mga post na kayo daw ho ay ipinamimigay ninyo. Hindi siguro ang mga kababayan natin ang humatol sa akin. Mangilan-gilan lang na nagpapanggap na kunwari nagmamahal sila sa kanilang bansa. Sino kaya yung mga yan? Makikilala mo rin sila kung sino-sino sila. Grabe. Kasi ang hindi naiintindihan ng marami, mga kababayan, mga boss, mga amo namin, basta na lang kayo comment ng comment sa social media nang hindi ninyo nauunawaan kung ano ba talaga yung tunay na ipinaglalaban ni Senator Marcoleta. At kinakailangan nating matuntun, bakit ayaw ninyong ma-drawing? Kayo ang inutusan ng batas. Hindi ba kailangan sumagot kayo? Sagutin ninyo. Bakit makalipas ang 14 na taon? Hanggang ngayon, yung inihingi ng batas at ang kautusan na ibinigay sa inyo, bakit wala kayong ginagawa? Kaya sana gusto ko silang ipatawag Ipatatawag ko sana sila. Pero I'm sorry, Senator, parang ngayon medyo parang gaslighting na yung nangyayari dun sa iba ninyong mga kasama Kasi parang pinipersonal na kayo masyado, hindi na nakatuon dun sa mga issue, kakamukha lang nung halimbawa. Mangilan-ngilan lang naman yan. Kilala mo naman sila Oo. Marami rito na nakakaintindi. Oo. Yung mangilan-ngilan na pinili nila na sasabihin na nating magpasikat na parang akala mo sila lang ang patriotic. Oo. Parang akala mo nagmamahal sa bansa. Pero ayaw naman nila akong samahan. Ayaw nila yatang magkaroon ng opisyal na pangalan na nakadrawing mismo. Hindi lang makita natin South China Sea. Gusto ko rin makita nakalagay West Philippine Sea. Ganito ang ginawa nila. Nagdrawing nga sila ng West Philippine Sea. Sila lang. At ito ay sinabmit nila sa tribunal. Pero yung drawing nilang West Philippine Sea, hindi nila sinama yung karagatan ng Kalayaan Island Group. Sila ang hindi nagsama. Sila hindi nagsama. So, In-accept nila yung- nagtaka ka ngayon. Ganon. Ngayon, nabanggit ang mga features na nasasakop ng Pilipinas. So, yung mga features ng Kalayaan Island Group, nakita ng tribunal, arbitral tribunal, na malayo, labas pala sa ating exclusive economic zone. So, gumawa sila ng drawing. At mula sa drawing na yon, nilagay nila West Philippine Sea. Kitang-kita mo Yung West Philippine Sea, puti yung kulay Yung blue, na nandun na yung ibang features ng Kalayaan Island Group, blue na. Ibig sabihin, Hindi high nakasama. seas. High seas. Oo. Ngayon, ang unang tanong ko sa kanila, sinong gumawa nito? Ang gobyerno natin. Sinabit nila sa tribunal, kasama si Justice Carpio, nung isubmit yun. Ang daming mapa, isa-isa nilang nilagay yung mga features ng Kalayaan Island Group para ngayon masukat yung layo niya sa ating archipelagic baseline. Nagtataka ako, nung isubmit nila yung drawing, wala yung karagatan ng Kalayaan Island Group. Sino ngayon ang naghiwalay? Ako o sila? Grabe to, mga kababayan. Di ba? Yung mga akala natin, so-called patriotic. Mag-ingat sila dyan. Baybayin mo yung EDSA kung hindi pa nila inalis yan. May mga digital billboard sila. Hindi ko nila lahat, mangilan-ngilan lang. Makikita mo sa digital billboard. Nandun ang kanya litrato. Malaki. WPS, sabi niya. Atin ito. Yun ang kanilang patakaran para ilaban ang atin. Puro propaganda. Ako ang gusto ko, tahimik. Official. Pero opisyal nating itala. Yun. Pagtulong-tulungan natin. Malay nyo ako rin makatulong sa munti kong kakayahan. Kasi, baka hindi nila alam, high seas na ang pinag-uusapan, RDR Ang daming legal obstacle. Sabi ng tribunal, hindi nyo basta-basta may enclose yung Kalayaan Island Group. Kasi sa layo ng bawat isa, malalabag ninyo kanya yung Article 89. Alam mo ba kung ano yung Article 89? Ano po yun? Ito yung high seas. No one can appropriate the high seas. Tatawid ka Nasa high seas na sila Pagkatapos, meron pang Article 7. Hindi mo magagamit kanya yung straight baseline. Mawawala ka sa general direction ng iyong coastal shape. Meron pang Article 47. Sabi ng arbitral tribunal, hindi mo rin mamimit ang requirements ng land-to-water ratio dahil masyadong magkakalayo. Ito yung mga legal obstacles. Yeah. Pero ako, sa konti kong nalalaman, dahil tayo nagbabasa talaga, may pangyayari sa mundo, may mga bansa sa mundo na gumawa ng paraan. Kung hindi nila alam,
Ipipresenta niya yun. Sasabihin ko sa kanila. Dahil ako gusto ko makatulong eh. Mm. Pagkatapos ako pang sasabihin na, ano yung sabi mo? Senador. Senador. Nakakatawa itong mga taong ito. Hindi ba masyadong political na ngayon imbis na unahin ng interest ng bayan? Mangilan-ngilan lang naman. Oo. Siguro, masyado sila nakapokus sa 2028. Hindi bale, yung mga tao, alam na nila. Oo. Alam na nila. Ako, nararamdaman ko, alam na nila. Ang problema natin ngayon, Sen, yung 8 buwan na. Yung flood control na yan. Hindi. Sabi, may ipapakulong na malalaking tao. Nakulong si Senator Bong Revilla. Mabukod doon, yung mga malalaking isda talaga na ine-expect ng tao na sila talaga yung dapat may pananagutan dito. Ang puntuhan natin dyan, yung humaba ng humaba ang panahon. Ginagawa lahat ang paraan para mailihis sa katotohanan ng dapat puntahan. Baka paabutin nila ng 2028 yan. Maaari. Pero sabi ko nga sa'yo, ang taong bayan naghihintay. Ang taong bayan naghahanap ng kasagutan sa napakaraming tanong. Hindi lamang simpleng tanong ito, Nardiar. Saan na po napunta ang kabangbayan? Nanilimas. Nilimas. Yan po ay nakalaan para sa tao. Bakit po nilimas? At ngayon wala kayong maibigay sa amin na kasagutan. Kailangan bang humaba ng humaba yan? Yun lang ang pinupunto ko sa bawat i-call out ko kung sino man ang dapat na managot dito. Hindi ko sila tinitira ng personal. Mali ang sinasabi niya na Personal. paborito ko siyang tinitira. Hindi. Ang pagtira ko ay pagpapaalala kung anong dapat mong gawin. Dapat ikaw ang namumuno ng komite na siya ang nakatutok dito. Nakita niyo ba kung tumira ako ng personal? Hindi. Pinapaalala ko, ba't hindi mo tinawag si ganito? Si ganito, tsaka si ganyan. Napakarami nito. Personal ba yun? Hindi. Pinakikita ko, pinaalala ko sa kanya, sapagkat ito'y sagutin mo sa taong bayan. Kasi ang buong akala ko noon, magkasangga tayo eh. Ang hanapin natin, malalaking isda. Sinabi ko na sa'yo, hindi sapsap ang ating tinutukoy dito. Hindi butete. Yung may utak dito. Sino yung mga utak dito? Sino yung malalaking isda? At sinabi mo rin, nanindigan ka kung nasaan ang ebidensya. Doon natin tutuntunin. Sen, nasa na si Gutesa ngayon? Nawala parang bula. Ganun ang ginagawa nila eh. Lahat ng titindig na magmamalasakit para sa taong bayan, para maapuhap natin ng katotohanan, kung sino talagang may sala dito, ganun ang ginagawa nila. Yung 18 Marines na tinawag pa nilang 18 Marites, bakit hindi man lang naimbitahan ni isa sa kanila? Okay na nga ako ngayon. Dahil kahapon, do sa aming pagtatanungan, na wala na siyang maisagot na mabuti, hanggang sa aking palagay, ay umamin na rin na kailangan talagang tawagin. Hindi lamang yung 18. Maliban pa sa 18, meron pa akong mga binanggit na mga crucial na pangalan sapagkat ito'y pagmumulan ng mga ebidensya. Para sa ganun, magawa natin yung ulat na gusto nilang gawin na sa ngayon isa pa lang ang pumipirma. Partial report. At ang gusto pa nila pumirma ako. Paano ako pipirma sa isang partial report at hindi pa naman natawag ang lahat ng dapat tawagin? Kailangan nating buuin muna. So nangako sila. Payag daw siya. Nabuksan muli. Nung tinanong kung kailan. O hindi na naman nakasagot. Pero ang taong bayan nakikinig. Ang taong bayan nakikita. Hindi ako namemersonal. Ang aking gustong mangyari, gawin mo ang pananagutan mo. Sapagkat ang taong bayan naghihintay sa iyo. Ngayon ho, dahil sa nangyayaring gera dyan sa Middle East at talagang sumipa ang halaga ng petrolyo, sa palagay niyo ho ba kung yung mga nakorap na pera na yan, naitipid natin, meron sanang pangtulong. Sana hindi ganyan kalaki siguro ang epekto. Oo. Maaring maapektuhan tayo. Ngunit kung walang nangyaring ganito, nakahanda sana tayo. Hindi sana ganyang kahapdi ang maaaring ihampas sa atin ng problemang kinakaharap natin. Ngayon, parang hubad ang tao sa nakaambang mga panganib. Hindi lang pang-ekonomiya ito Sa lahat ng bahagi ng ating national life, tatamaan tayo rito. Yeah. Transportation, agriculture, manufacturing, industries, Yeah. lahat Lalong-lalo na yung mahihirap. Sana hindi nangyari ito. Merong tayong kahandaan sana. May sapat tayo sanang pananggalang. Bagsak ang ating ekonomiya. Tsaka darating ang ganitong klaseng problema. Ito yung aking inaalala. Pagkatapos, maghahalok-kip-kip pa ng mga kamay. I-delay, foot dragging. Yeah. Bakit? Sinong kinatatakutan mo? Sino sinasalag mo? Saan mo gustong dalhin ang pag-uusap na to? Nahalata ng tao ito. Hindi ako namemersonal.
Ngunit palagi akong magpapaalala kahit sino man ang tamaan, sapagkat ang aking tinutukoy palagi yung direksyon papunta sa ikahahanap ng lahat ng may kasalanan sa nangyaring ito. Masyado raw ho kayong obsessed. Nabanggit niya pa doon sa isang interview na parang napupugian yata kayo sa kanya or mas pogi yata siya sa inyo. Parang ganon. Obses ako hindi dahil sa kanyang katauhan. Obses ako doon sa ikagaganap sa tungkulin na hinahanap sa kanya ng mamamayan. Talagang ako'y magbabantay pagka doon. Nakasalalay dyan kung paano natin ibabawi ang nangyari sa ating mga mamamayan. Yung pagkakalimas ng ating kabangbayan. Yun ang binabantayan ko. So obsessed kayo. Obses ako kung ang pag-uusapan ay yung pagganap ng dapat na gawin niya alang-alang sa bayan at sa mamamayan. Tama naman yun para sa interes ng Pilipino. Bilang Panguli, mensahe nyo ho sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta, naniniwala ho sa inyo. At yung siyempre yung mga tagapagtanggol nyo ho sa social media dahil siyempre nasaktan din ng marami sa kanila na tinawag kayong tsinador. Ano ang masasabi nyo doon sa mga supporter ninyo? Ang importante ay magawa natin ang lahat ng ito. Ano man ang ibato nila sa atin. Kung halimbawa nagagalit sila sa ginagawa kong yan, wala akong magagawa. Ayun ang tungkulin pong ibinigay nyo sa akin. Kaya po ako nandito. Kaya ako po nagpapaalala sa inyo, huwag na ninyong intindihin kung anong binabato sa akin. Ang intindihin po ninyo ay ang inyong kapakanan na kailangan po nating ilaban sa lahat ng pagkakataon at kahit saan tayo makarating. Maraming salamat, Sen. Okay, so good day my fellow taong bayan, mga ka-Seymour. At ngayon po, pag-usapan natin yung latest development dun sa pasabog ng 18 Marines with their lawyer, Attorney Levito D. Baligod. Kasi according po to Attorney Baligod, as of yesterday po, March 12, 2026, ay nagpasalamat po sila sa NBA investigators for the professionalism and patriotism that they exhibited. So in other words po, maganda yung naging pag-uusap ng NBI, ng 18 Marines at ni Attorney Baligod in relation dun sa statement nga nitong mga Marines and the subpoena pong pinadala ng NBI sa kanila. Okay, so for today po, explain ko na lang kung ano ba yung mga posibleng mangyari sa ganitong situation considering nasa preliminary stage pa lang po tayo, nasa investigation, kaya nga po nasa NBI. And then, i-discuss ko na lang din po kung bakit nga ba ito umabot sa NBI considering, di ba, sa ombudsman to final nila Attorney Baligod or binigay yung statement ng 18 Marines. Okay? Okay, so unang-una po i-discuss ko muna kung bakit nga ba nasa NBI to despite nasa ombudsman nga nila final or pinadala yung statement. Okay, and the reason being po based on the other articles I've read in relation to this is because dineputize po ng ombudsman na gawin yung investigation ng NBI as to this issue. Okay, so generally po kasi yung ombudsman talaga, para maintindihan nyo, is the constitutional office po, diba? It's an independent constitutional office, meaning hindi po yan under ng executive, legislative, or judiciary, at ginawa po yan specifically at independently ng constitution natin para labanan yung corruption. Kaya nga po, protectors of the people yung tawag dyan. In other words po, yung sumbungan po ng taong bayan when it comes to abuses and corruption ng public officers is the office of the ombudsman. And it is most likely for that reason, kaya dun po yan pinadala nila Attorney Baligod yung statement ng 18 Marines. Okay? So ang nakikita ko lang pong issue ko dito sa deputization na ginawa ng ombudsman is that it could possibly defeat po yung pagiging independent ng investigation as to this issue considering yung NBI po is under the executive branch. Diba? Ang pinangalanan po dito ng 18 Marines ay mga certain government officials na nasa executive branch. So, posible pong magkaroon ng conflict doon. And it is for that reason, kaya nga kinreate independently yung ombudsman para sana hindi talaga makialam yung executive, legislative, or judiciary at talagang ombudsman lang yung gumawa ng investigation and mga other preliminary matters in relation to corruption cases. Okay, so yan po ang una kong nakikitang issue dito. Although wala pa naman talagang actual resolution or conclusion yung NBI. So yun din po, antayin na lang natin kasi baka naman po magampanan talaga ng maayos ng NBI yung function nila despite them nga po being under the
executive branch. Okay, so ulitin ko lang po, again, kaya to sila napunta sa NBI because dineputize po ng Office of the Ombudsman na yung NBI ang mag-imbestiga at mag-verify nitong statement ng 18 Marines. Okay, so ngayon yung next question na lang po natin is whether or not kailangan ba talaga imbestigahan or i-verify yung affidavit ng isang complainant or ng isa pong witness sa isang potential criminal case. Okay, so quick break lang po, my fellow taong bayan, mga ka-Seymour, at gusto ko lang po kayo pasalamatan kasi we have recently crossed po 390,000 na po tayo na subscribers sa YouTube. Parang kailan lang po, nasa 380 tayo, no? Yung reminders ko pa ulit-ulit 380. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakasubscribe, and of course, thank you in advance sa mga magsasubscribe pa lang po. And then tandaan po ninyo, pag sa YouTube po kayo magsasubscribe, 100% libre po. Basta sa YouTube yon. Okay, so hopefully po you can consider subscribing sa YouTube, and of course, i-like din po mismo itong video na to. Ngayon, tuloy po tayo sa discussion. Okay, and if you will follow lang po the rules on preliminary investigation, hindi po yan kailangan i-verify kasi number one, if a document po is notarized, then it becomes a public document, diba? Therefore, it is presumed regular and genuine. So, pag isubmit po yan generally, ito pong i-discuss ko pala is yung nangyayari talaga pag sa prosecutor level fina-file. Pag i-file nyo po yung complaint affidavit niyan, dun kayo niyan manunumpa sa prosecutor na totoo lahat ng contents. Pero yung difference lang po na nangyari kasi dito is despite them na hindi nanumpa sa harap ng prosecutor, ay under oath or notarized naman po yung statement nitong 18 Marines. Okay, so anyway po, going back, pag file po ninyo yan sa prosecutor ng complaint affidavit ninyo, manunumpa po kayo, hindi na yan actually verify talaga ng prosecutor yung genuineness ng documents. Ang next step po niya na mangyayari ay mag-issue po yan ng subpoena para sumagot yung mga taong pinangalanan mo. Yun yung tinatawag na counter affidavit. Sasagot ngayon via the counter affidavit yung respondents. Okay? At during that stage po sa preliminary level, yung prosecutor na yan is neither for the complainant or for the respondent. Ano po yan siya? On equal footing pa lang po yan siya, and he is there to represent both parties para makita at mapakinggan yung preliminary matters as to the case kung whether or not may sapat bang ebidensya para magtuloy talaga in criminal cases. So yung naging issue ko lang po talaga sa nangyari dito sa statement ng 18 Marines is that wala pa nga po tayo sa korte, wala pang actual filing, pero nagiging sobrang strict na bigla sa technicalities yung mga certain government officials in relation to their statement. Kini-question na yung substance ng statement nila, yung manner ng statement nila na bakit daw joint affidavit, tapos yung professional career nila na yung iba daw hindi naman talaga Marines. So ang point ko lang po dito, kung yun yung issue sana ng NBI, ang purpose naman po ng NBI is to investigate, di ba? And the Ombudsman, meron din po silang investigative body or investigative office under the Ombudsman. Ang better approach po sana, since yung mga offices po na yon ay government offices, meaning they are supposed to serve the public, di ba? Public service po ang mandato nila. So mas maganda po sana na instead na questionin tong integrity nila, the technicalities of their affidavit, ay tulungan na lang sana sila para maging pulido kung meron mang nakikita yung Ombudsman or NBI ng issues dito sa statements nila. Because again, ang purpose naman ng investigation ng NBI at ng Ombudsman ay para ma-prosecute talaga yung criminal cases. And then kung titingnan po kasi natin, yung main issue talaga na ina-allege ng 18 Marines is corruption issues involving numerous government officials. So, yun po sana talaga yung tutukan, di ba? Instead of those side issues, technicalities, wala pa naman po ito sa korte, so nasa perfect opportunity or perfect time pa po sana talaga na tulungan sila ng government offices natin para ma-solve lahat ng technicalities na yon at ma-determine kung whether or not may sapat bang ebidensya or laman yung statement nila to proceed to actual criminal prosecution. Okay, so yan po ang point of view ko as to this issue. So in summary, ang naging problema lang po talaga sa akin kasi bakit ba masyado to silang pinapag-initan, sila na nga yung parang naging whistleblower na nagtuturo sa mga certain public servants na allegedly involved sa corruption. And if the NBI and the Ombudsman is talagang para labanan ang corruption, di mas maganda gamitin yung resources nilang lahat ng offices na yon para ayusin yung mga nakikita nilang flaws. Okay, and this is with all due respect po sa NBI at Ombudsman. So kung hindi naman po ganun yung objective sana ng Ombudsman or ng NBI na mukhang kine-question nga po yung credibility and the substance itong statement ng 18 Marines, ang naging dilemma lang po natin ngayon is the way na pinoportray po ng mainstream media yung statements ng NBI at Ombudsman.
mukhang yung ombudsman at NBI kini-question or hindi to sila tinutulungan. And yan lang din po ang isa natin kailangan i-take note kasi baka naman po yung ombudsman and NBI ay hindi nga ganun yung objective nila. They are simply answering questions. Pero yun nga po, the way na ipakita ng mainstream media ngayon, mukhang tinitira ng NBI at ombudsman mismo tong grupo nila Attorney Baligod and the 18 Marines. Okay, so yan po. And lastly po, mag-discuss lang din tayo ng konting criminal procedure kung sino ba talaga yung may trabaho para mag-discredit ng witnesses. Okay? So in criminal cases po, ang may trabaho niyan na para ipawalang bisa yung laman ng testimony or para i-discredit yung witness is of course the defense. 'Di ba, yung kabilang partido. So dito po, since may pinangalanan naman silang mga alleged involved nga dun sa mga corruption, yung pinakamaganda po sana talaga dyan, yun sila mismo yung umatake sa statements nitong 18 Marines. Diba? Sila yung mag-question sa credibility, sa professional record, and as to the substance of the statement. Pag nakikita po kasi natin na tayo po, mga reasonabling political observants, na yung certain government offices natin ay gumagawa ng statements that directly or indirectly attacks the statement of the 18 Marines in the eyes of a reasonable political observant, posible pong mag-iba yung tingin natin sa mga government offices na yon. Diba? Kaya yan po yung sinasabi ko nga na sana hindi gumawa rin ng mga ganong public remarks yung mga government offices kasi it affects the image of being impartial. This is somewhat related din actually dun sa diniscuss ko tungkol kay Senator Ping Lacson in relation to his function as the chairman of the Blue Ribbon Committee. But again, this is with all due respect to our NBI director and to the ombudsman na baka nga hindi naman yun yung gusto nila ipalabas, pero yun nga po, the way the mainstream media portrays it, mukhang ganun yung nangyayari na sila yung nagka-question indirectly or directly despite nga po na wala pang actual cases filed. Diba? And since notarized naman po yung document, then therefore that is already presumed genuine, regular, unless na overturn at question yan nung kabilang partido nga. So stated in very simple terms po kasi kung titingnan lang talaga natin yung mga balita in relation to this, it would appear in the eyes natin ng mga reasonabling political observant na pinapahirapan ng ombudsman at ng NBI to sila. Yun yung nakikita at personal na observation ko as to this issue. Kasi imagine, di ba, sila na nga yung may statement, sila yung possible complainants, tapos sila pa yung pinasabina to clarify everything. So it's a very sensitive issue, lalo na nga na yung mga pinangalanan nila dito ay mga high-ranking government officials. So again, yung best approach po sana talaga ay tulungan sila kasi they are for the people naman, anti-corruption yung gusto nilang mangyari. At kung sabihin natin nagsisinungaling tong lahat yung 18 Marines, pwede naman yan sila mabalikan ng mga respondents na pinangalanan nila kasi they are under oath, diba? Therefore, they can be subjected to perjury cases. So kung titingnan po natin, protected din naman yung mga inakusahan nila kung talagang nagsisinungaling to, yung 18 Marines. So yun lang po ang mga kailangan talaga natin ma-take note dito at